Praise God. Dito po sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, meron tayong makikitang kwento po dito tungkol doon sa isang byuda na meron 2 anak. Lumapit po siya dito sa kay Eliseo, doon sa propeta na si Eliseo, at ang sabi niya, yung kanyang mga anak ay kukunin na ng mga nagpautang sa kanya. Alam niyo po, sino rito na-experience na yung matinding kahulangan sa buhay? Alam niyo po, again, isa dun sa pinaka kinatatakutan ng maraming tao, yung mawala ng pera. Totoo po ba yun? Sino rito? Takot na takot mawala ng pera. Totoo po ba? Mas nakakatakot yung darating yung mga bayarin mo, pero wala kang pambayad. Na-experience nyo na po yun? At lalong mas nakakatakot yung makakasalubong mo yung pinagkakautangan mo at wala kang pambayad. Totoo po ba? There are times ng buhay natin na-experience natin yung bagay na yon. What's the point? Sa ayaw at sa gusto mo, pinakamahirap na karanasan sa buhay, mawalan ka ng pera. At sa ayaw at sa gusto mo, pinakamahirap na karanasan sa buhay, marami kang bayarin pero wala kang pambayad. At sa ayaw at sa gusto mo, pinakamahirap na karanasan sa buhay, yung pinayagan ng Diyos na makaranas ka ng kakulangan sa pera. Sino po rito na-experience na yun, yung kakulangan sa pera? Yung ginawa mo naman ang lahat, pero at the same time, at the end of the day, naranasan mo pa rin yun at pinayagan yun ng Panginoon. Now, ang tanong, bakit ang Diyos alam na napakahirap na yung karanasan na yun, pero pinayagan pa rin ng Panginoon? Alam niyo po, unang dahilan, sometimes God has a reason of His own. Sino po naniniwala? Minsan, pinapayagan ng Diyos ang kakulangan sa buhay dahil sa sariling dahilan ng Diyos. Totoo ba yan? Minsan, pinayagan ng Diyos yung mga bagay na yon at yung masasakit na karanasan na yon dahil merong dahilan ng Diyos at the same time, merong gustong sabihin ng Diyos. Alam niyo po, minsan, pinapayagan talaga ng Diyos na maranasan natin yung bagay na yon kasi meron siyang gustong sabihin sa iyo. And sometimes, pinapayagan ng Diyos yung karanasan na makaranas tayo ng kakapusan sa buhay simply because merong gustong ituro ang Diyos sa atin. Ano ibig sabihin nito? Una, God wanted to train us to be patient through financial scarcity. Sino po naniniwala? Minsan gagamitin talaga ng Diyos ang kakapusan sa buhay para lang matuto kang mag-intay. Totoo po ba yan? Gagamitin talaga ng Diyos yung karanasan na yon ng scarcity sa buhay mo para turuan kang mag-intay. At sino po naniniwala? Minsan gagamitin talaga ng Diyos ang kakapusan sa buhay mo para lang makita mo na iba ang season ng Diyos sa season mo. At sino po naniniwala? Minsan gagamitin talaga ng Diyos ang kakapusan mo sa buhay para lang makita mo na iba ang paraan ng Diyos sa paraan mo. Pero ang maganda ron, habang unti-unti kang natututong mag-intay sa Diyos, mas lumalalim yung faith mo sa Diyos. Totoo po ba yan? Ang maganda rito, habang unti-unting natututo kang tanggapin na magkaiba talaga ang season ng Diyos sa season mo, lumalalim ang pananampalataya mo. At ang maganda ron, habang natututo ka na tanggapin na magkaiba talaga ang paraan mo at ang paraan ng Diyos, mas lumalalim ang faith mo. Gaya ng sinabi ni David dun sa Psalms chapter 40 verse 1, "Matyaga akong nag-intay sa Panginoon. Kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing." Sino po naniniwala? Walang masasayang sa pag-iintay mo sa Diyos. Sino po rito? Alam mo na walang masasayang sa lahat ng pag-iintay mo sa Diyos? At sino po naniniwala isang araw papanig sa iyo ang Diyos? Naniniwala po kayo doon? Na hindi habang buhay, yung kakapusan na meron ka, yun na lang lagi yung mararanasan mo. Si David, ang sabi niya, isang araw pumanig sa kanya ang Diyos. Alam niyo po, again, sino naniniwala? Isang araw, pakikinggan ng Diyos ang mga daing mo. Alam niyo po,
isa sa maganda rito, habang natututo tayong tanggapin, iba ang season ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos, at meron siyang gustong ituro sa atin, isang araw makikita mo, kikiling ang Diyos sa'yo. Pakikinggan ng Diyos ang mga daing mo. Ikalawa, bakit pinapayagan ng Diyos yung ating karanasan na tayo ay makaranas ng kakapusan? Kasi nga sabi natin, God has His own reason, at maaaring kasama doon yung merong gustong ituro sa atin ang Diyos na pagiging mapag-intay. Ikalawa, God wanted to train us to be at peace through financial scarcity. Totoo po ba minsan, gagamitin pa talaga ng Diyos ang kakapusan mo sa buhay para lang maturuan kang pumayapa sa buhay. Minsan, gagamitin pa talaga ng Diyos ang kakapusan mo sa buhay para lang maturuan kang kumalma. At totoo po ba minsan, gagamitin pa talaga ng Diyos ang kakapusan mo sa buhay para lang maturuan ka na pumanatag. Kasi nga ito ang totoo, habang natututo kang pumayapa sa gitna ng kakapusan mo, mas lumalalim ang pagtitiwala mo sa Diyos. Totoo po ba yan? At ito ang totoo, habang natututo kang kumalma sa gitna ng kakapusan mo, mas lumalalim ang pag-asa mo sa Diyos. Sino po rito? Ang Diyos ang kanyang pag-asa sa gitna ng kakapusan niya. At ito ang totoo, habang natututo kang pumanatag sa gitna ng kakapusan mo, mas lumalalim ang pagdepende mo sa Diyos. At nakita ko po, walang tao na nagtiwala sa Diyos ang ipinahiya ng Diyos. Totoo mo ba yan? Walang tao ang pinabayaan ng Diyos na umasa sa Kanya. Lahat ng nagtiwala sa Diyos, hindi pinahiya ng Diyos. Lahat ng umasa sa Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos. At nakita ko, walang dumepende sa Diyos ang tuluyang bumagsak. Lahat ng nagtiwala sa Diyos, tuluyang bumangon ang kabuhayan. Lahat ng nagtiwala sa Diyos, ang Diyos ang naging pag-asa, tuluyang nakabangon sa kabuhayan. At lahat ng ang Diyos ang naging sandigan, tuluyang nakabangon ang kanilang kabuhayan. Ikalawa, bakit ang Diyos pinapayagan niya ang kakapusan sa ating buhay? Sabi natin, una, may dahilan ng Diyos eh. Minsan, gusto tayong turuan ng Diyos na maging mapagpasensya. At minsan, gusto tayong talagang turuan ng Panginoon na talagang sa Kanya lang naman dumepende. Ikalawa, alam niyo po, ang dahilan, minsan tayo mismo dahilan bakit mayroong financial scarcity sa buhay natin. Bakit tayo nakakaranas ng kakapusan? Alam niyo po, totoo ba minsan ang hirap tanggapin bakit may kakapusan ka sa buhay dahil sa iyo? Minsan, ang dami nating sinisisi bakit dumaranas tayo ng kakapusan, pero ang totoo, tayo mismo pala ang dahilan bakit tayo kapos. Totoo po ba? Nangyayari yun? Kung tatanggapin lang natin, makikita natin, hindi lang pala dahil may dahilan ng Diyos, minsan, tayo rin pala ang dahilan. Minsan, hanap ng dahilan bakit kapos tayo, pero ang totoo, tayo mismo ang may gawa ng kakapusan natin. What's the point? Una, you trade some of your most needed to some of your most wanted. Totoo po ba? Minsan, pagdating sa paggastos, may mga tao mas nauunang gastusan yung gusto nila kaysa kailangan nila. Sino po aminado? Madalas ganun ka. Mas nauuna mong gastusan yung gusto mo kaysa doon sa kailangan mo. Kailangan mong magtabi para sa emergency needs ng family mo, pero mas inuna mo yung bakasyon na gustong-gusto mo. Sino rito aminado? Kailangan mong magtabi para sa pag-aaral ng anak mo, pero mas inuna mo yung mga luhong pambata sa mga nanay. Sino aminado? Alam mo na kailangan mong magtabi para sa pag-aaral ng anak mo, pero mas inuna mo yung mga luhong pambata. Pinag-party mo sa Jollibee, pinag-birthday mo sa mamahaling event place, inaraw-araw mo pagpunta sa Kidsona. Sino aminado, mga nanay?
kailangan mong magtabi para sa pagtanda mo, pero mas inuna mong i-treat ang buong angkan mo. Sino rito ganon ang kanyang attitude? Alam mo na isang araw hihinto ka ng paghahanap buhay, pero kapag nagkapera ka, wala kang ginawa kundi i-treat ang buong angkan mo. At the end of the day, pag kinailangan mo na ng emergency fund, hindi mo naman marireimburse lahat ng ginastos mo sa bakasyon eh. Totoo ba yan? At the end of the day, pag kailangan na ng anak mo ng pang-aral at kapos ka ng pang-tuition ng anak mo, hindi mo marireimburse yung mga pinamparte mo sa anak mo. At the end of the day, at kailangan mo na ng retirement fund, hindi mo marireimburse yung mga pinang-treat mo sa angkan mo. Walang masama na i-enjoy ang buhay. Pero tiyakin mo, pagkatapos mong i-enjoy ang buhay mo, hindi ka mamumroblema. Totoo po ba? Walang masama, i-enjoy natin yung mga pinaghirapan natin, pero tiyakin mo, pagkatapos mong mag-enjoy, hindi ka mangungutang. Walang masama na maging galante, pero tiyakin mo, pagdating ng araw, hindi ka magmumukhang kawawa. And another thing, bakit madalas tayo pala yung dahilan ng kakapusan natin? We trade some of our long-term goal to short-term goal. Totoo po ba isa sa mga dahilan? Bakit gipit ang isang tao na tuksong mabuhay lang doon sa kasalukuyan? What's the point? Pag ang klase ng thinking na meron ka ay pang puro present lang, hindi ka magiging handa sa posibleng challenges doon sa future. Hindi ka magiging handa sa posibleng uncertainties sa future at hindi ka magiging handa sa posibleng kakapusan sa future. Tandaan mo, the way you treat your present determine the way you will live your future. Ano mang sinasayang mo ngayon sa kasalukuyan ng buhay mo, sisingilin sa'yo sa hinaharap ng buhay. And another thing, bakit ang Diyos pinapayagan ang kakapusan sa ating buhay? Aside doon sa may dahilan ng Diyos, aside sa tayo mismo ang dahilan, sometimes life has its own reason on our financial scarcity. Minsan hindi lang pala ang Diyos. Minsan hindi lang pala tayo. Minsan ang buhay din may dahilan bakit nakakaranas tayo ng kakapusan. Sino po naniniwala? Walang sitwasyon sa buhay ang dumating nang walang dahilan. Totoo po ba yan? Lahat ng sitwasyon sa buhay mo dumating nang may malinaw na dahilan. Sino naniniwala? Wala namang pangyayari sa buhay ang dumating nang walang kasamang dahilan. What's the point? Una, walang kakapusan sa buhay ang walang dalang aral. Anong aral ba ang tingin mo ang dinadala sa iyo ng kakapusan mo? Anong aral ba sa paraan ng pagkita mo? Aral ba sa paraan ng paggasta mo? Aral ba sa paraan ng pagbibigay mo? Kasi nga, kung ang paraan ng pagkita mo ay lagi kang dinadala sa kakapusan, ibig sabihin, may gustong baguhin dapat sa pagkita mo. Kung ang paggasta mo o paraan ng paggasta mo ay lagi kang dinadala sa kakapusan, ibig sabihin, meron kang dapat baguhin sa paraan ng paggasta mo. Kung ang paraan ng pagbibigay mo, lagi kang dinadala sa kakapusan, ibig sabihin, merong dapat baguhin sa paraan ng pagbibigay mo. Or else, walang magbabago sa sitwasyon mo pag wala kang binago sa dapat magbago sa'yo. Ikalawa, walang kakapusan sa buhay ang walang dalang paghahanda. Sino po naniniwala? Minsan, dadaling ka talaga ng Diyos sa matinding kakapusan para maihanda ka sa matinding pagpapala. Sino po naniniwala? Sometimes, gagamitin talaga ng Diyos yun kasi meron pala siyang inihahandang malaking pagpapala sa'yo. At sino po naniniwala? Minsan, padadaanin ka talaga ng Diyos sa matinding kahirapan para maitanda ka sa matinding kasaganaan. Naniniwala po kayo doon? Sometimes, dadaling ka ng Diyos doon sa matinding kakapusan, kahirapan, para maihanda ka sa matinding kasaganaan. At sino po naniniwala?
Minsan padadaanin ka talaga ng Diyos sa matinding kawalan para maihanda ka sa matinding kakumpletuhan. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng pagpapala na dadali ng Diyos sa journey mo, padadaanin ng Diyos sa proseso. Lahat ng kasaganaang dadaan o dadali ng Diyos sa journey mo, dadalin lahat o padadaanin ng Diyos sa proseso. At lahat ng kakumpletuhang dadali ng Diyos sa journey mo, padadaanin lahat ng Diyos sa proseso. Para hindi mo masayang lahat ng pagpapalang darating sa'yo. Para hindi ka masira ng kasaganaang darating sa'yo. At para hindi ka mailigaw ng biyayang darating sa'yo. Kaya pala pinadadaan ng Diyos sa proseso lahat ng dadalhin niyang kasaganaan, kakumpletuhan. Lahat pala yon para hindi ka maligaw pag dumating na sa buhay mo. Lahat pala yon para hindi ka masira pag dumating na sa buhay mo. At lahat pala yon para hindi ka malayo. Una sa Diyos, ikalawa sa pamilya mo pag dumating na ang pagpapala. Now, the question is, bakit nga ba o paano nga ba magpala ang Diyos? Alam niyo po, unang-una, according to His riches. Sino po naniniwala, pag Diyos ang nagpala, talagang pagpapala? Totoo ba yan? Sino naniniwala, pag ang Diyos ang nagbigay, talagang bigay? At sino po naniniwala, pag ang Diyos ang nagpasagana, totoong sagana? Hindi kulang. What's the point? Una, pag ang Diyos ang nagpala, beyond sa kaya mong isipin, ang kayang ibigay ng Diyos. Pag sinabing beyond sa kaya mong isipin, ito yung hindi mo akalain mapapasayo pala. Sino po rito aminado? Sometimes, akala mo hindi na mapapasayo yung pagpapala na yun, pero binigay ng Diyos sa'yo. Alam niyo po, pag sinabing beyond sa kaya mong isipin, ito yung hindi mo akalain mararating mo pala. At pag sinabing beyond sa kaya mong isipin, ito yung hindi mo akalain mararanasan mo, pero ngayon pinararanas ng Diyos sa iyo. Sino po aminado? May mga pagpapala ngayon sa buhay mo, akala mo hindi na mapapasayo. Sino po aminado? May mga narating ka ngayon sa buhay mo, akala mo hindi mo na mararating. At sino po aminado? Sometimes, akala mo may mga bagay na hindi na darating sa buhay mo, pero ibibigay pala ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, ang tanong, saan lahat galing yon? Galing lahat yon sa hindi masusukat na kakayanan ng Diyos na magpala. Galing lahat yon sa hindi masusukat na kakayanan ng Diyos na magbigay. At galing lahat yon sa hindi masusukat na kakayanan ng Diyos na mangsupresa. Sino po rito? Sinupresa na ng Diyos. Marami nang tinanggap na akala mo hindi mo tatanggapin mula sa Panginoon. At ikalawa, pag ang Diyos ang nagpala, bukod sa para sa iyo, may para pa sa iba. Naniniwala po kayo doon? Pag pinagpala ka ng Diyos, tiyak, hindi lang para sa iyo yung pagpapala na yon. Laging merong kasama para sa iba. Alam niyo po, hindi ka naman pagpapalain ng Diyos ng para sa iyo lang. Totoo po ba yan? Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng hanggang sa iyo lang. At sino po naniniwala, hindi ka naman pasasaganain ng Diyos nang hindi ka magiging daluyan ng kasaganaan sa iba. What does it mean? Lahat ng pagpapalang meron ka, bagamat iiwan mo, pero dapat dumaloy sa iba, lalo na sa pamilya mo, bago mo iwan. Totoo po ba yan? Lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo, bagamat iiwan mo, dapat maramdaman din ng pamilya mo bago mo iwan. At lahat ng kasaganaang meron ka, bagamat iiwan mo, dapat maramdaman din ng iba, lalo na ng pamilya mo, bago mo iwan. Kasi nga, ito ang totoo. Pag ang pagpapala mo ay dumadaloy sa iba, lalo na sa pamilya mo, it
adds more value sa tinanggap mong blessing sa Panginoon. Totoo ba yan? Pag dumadaloy ang pagpapala mo doon sa iba, lalo na sa pamilya mo, nadadagdagan yung halaga nito. At sino po naniniwala, pag yung pagpapalang dumating sa iyo, dumadaloy sa pamilya mo, it adds more meaning sa tinanggap mong pagpapala. At sino po naniniwala, pag yung tinanggap mong pagpapala, dumadaloy sa iba, it adds more value, meaning, and purpose. Kasi nga, ang Diyos, hindi ka naman talaga bibigyan para sa iyo lang. Kaya ka binigyan ng Diyos para maging daluyan ka ng blessing, lalo na para sa pamilya mo. So, again, it adds more value, purpose, and meaning kapag yung pagpapala mo dumadaloy, lalo na sa pamilya mo. Another thing, paano nagpapala ang Diyos? Una, according to His riches and according to His ways. Sino po naniniwala? Pag ang Diyos nagpala, kamangha-mangha. Totoo po ba yan? Sino naniniwala pag ang Diyos ang nagpala, magugulat ka? At sino po naniniwala pag ang Diyos ang nagpala, walang makakapigil? What's the point? Una, pag pagpapalain ka ng Diyos, kahit ayaw ng iba, pagpapalain ka ng Diyos. Niniwala po kayo doon? Totoo po ba may mga tao malungkot pag pinagpala ka? Napansin niyo yun? May mga tao habang pinagpapala ka, lungkot na lungkot sa buhay nila. At totoo po ba may mga tao masamang-masama loob pag nakitang pinagpapala ka? At totoo po ba may mga tao galit na galit pag pinagpapala ka ng Diyos? Pero pansinin nyo, habang nalulungkot ang iba sa dumarating na blessing sa'yo, mas lalo ka namang pinagpapala ng Diyos. Pansinin nyo, habang masamang-masama ang loob ng iba doon sa mga dumadaloy na pagpapala sa'yo, mas lalo ka namang pinasasagana ng Diyos. At pansinin nyo, habang galit na galit ang iba sa dumarating na blessing sa'yo, mas lalo ka namang pinagpapala ng Diyos. Meaning, walang lungkot ng ibang tao ang makakapigil sa Diyos na pagpalain ka. Walang sama ng loob ng ibang tao ang makakapigil sa Diyos na pagpalain ka. At walang galit ng ibang tao ang makakapigil sa Diyos na pagpalain ka. Kahit masamang-masama pa ang loob ng mga nakapaligid sa iyo habang pinagpapala ka, ang Diyos mas lalo kang pagpapalain. Kahit ayaw na ayaw nung iba, hindi mapipigil ng iba ang Diyos na pagpalain ka. Ikalawa, pag pagpapalain ka ng Diyos, kahit imposible sa paningin ng iba, pagpapalain ka ng Diyos. That's the way how God blessed us. Sino po naniniwala? Kahit imposible sa paningin ng iba, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kahit imposible na paniwalaan, kahit ayaw paniwalaan ng iba, kaya kang pagpalain ng Diyos. At sino po naniniwala? Kahit mahirap sa paningin ng iba, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kasi nga, ito ang totoo madalas, ang nakikita lang ng mga tao, yung sitwasyon mo. Totoo po ba yan? Yung iba kaya ayaw maniwala, nasasagana buhay mo kasi ang nakikita lang nila, yung sitwasyon mo. Totoo po ba yan? Yung iba, kaya ayaw maniwala na magiging sagana ang buhay mo, ang nakikita lang nila yung kasalukuyan mo. Hindi nila nakikita yung hinaharap ng buhay mo. At madalas, yung mga tao, kaya ayaw maniwala na sasagana ang buhay mo, ang nakikita lang nila yung kalalagayan mo, yung sitwasyon mo, yung kasalukuyan mo, yung kalalagayan mo. But sino naniniwala? Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon na meron ka, kaya itong baguhin ng Diyos. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Kayang baguhin ng Diyos ang kasalukuyan mo. Kahit na napakahirap ang kasalukuyan na meron ka, pero ang Diyos, meron palang mas magandang hinaharap doon sa inihahanda sa hinaharap ng buhay mo. Alam niyo po, again,
Kahit ang nakikita ng mga tao sa'yo, sobrang hirap ng sitwasyon mo, ng kalalagayan mo, ng kasalukuyan mo, tandaan mo, may Diyos na kayang bumago ng sitwasyon mo. May Diyos na kayang bumago ng kinalalagyan mo at may Diyos na kayang bumago ng buhay mo. So, tandaan niyo po, kahit imposible sa paningin ng iba, sa Diyos na meron ka, walang imposible. Kahit mahirap sa paningin ng iba, sa Diyos na meron ka, walang mahirap. At kahit hindi kaya sa paningin ng iba, sa Diyos na meron ka, walang hindi kaya. And another thing, how God blessed us according to your needs. Hindi lang according to His riches, hindi lang according to His ways, but according to your needs. Sino po naniniwala? Ang Diyos pag nagpala, dadaling ka sa hindi ka masisira. Naniniwala po kayo doon? Ang Diyos pag nagpala, dadaling ka sa hindi ka malalayo. What's the point? Una, alam ng Diyos ang kailangan mong pagpapala para manatili kang buo. Sino po naniniwala? Alam na alam ng Diyos ang kailangan mong pagpapala para manatili ka na nasa sa piling ng Diyos at hindi nalalayo sa Diyos at sa pamilya mo. Anong ibig sabihin nito? Una, alam niyo po, God will intentionally hold back lahat ng pagpapalang meron ka pag sisirain ka nito. God will intentionally hold back lahat ng pagpapalang para sa iyo pag sisirain nito ang relasyon mo sa Diyos. And God intentionally hold back lahat ng pagpapalang para sa iyo pag malalayo ka sa pamilya mo. Alam na alam ng Diyos. Hindi mo pa ginagawa, alam na ng Diyos. Nakikita na ng Diyos kung yung bang pagpapalang darating sa iyo, malalayo ka sa Kanya, malalayo ka sa pamilya mo, o masisira ka. Kaya, minsan, talagang pipigilan ng Diyos na hindi mo na dumating sa iyo hanggat hindi ka handa. Bakit? Kasi, mas importante ka sa Diyos kaysa anumang material o material possession. Mas importante ang purpose mo sa Diyos kaysa anumang material possession. At mas importante sa Diyos ang plano niya sa iyo kaysa anumang material possession. Ikalawa, alam ng Diyos ang kailangan mong pagpapala nang hindi ka nalalayo. Alam niyo po, again, alam na alam ng Diyos yung kailangan mong pagpapala na hindi ka malalayo sa sarili mo. Hindi ka malalayo sa kahulugan ng buhay mo. Hindi ka malalayo sa purpose ng buhay mo. Kaya nga, hindi mo kailangang tanungin ang Diyos, bakit minsan parang may nag-hold back doon sa mga pagpapala na dapat tanggapin mo na. Hindi mo kailangang ma-disappoint, bakit minsan parang may nag-hold back doon sa mga blessing na dapat nararanasan mo na. At hindi ka dapat na malungkot, bakit minsan parang may nag-hold back doon sa mga blessing na dapat nasa sayo na. Dahil alam na alam ng Diyos kung yung parating na pagpapala sa journey mo, ilalayo ka sa sarili mo, ilalayo ka sa pamilya mo, sa purpose mo, at sa meaning mo. So ang Diyos, nagpapala sa atin according to His riches, according to His will, or according to His ways, and according to your needs. Alam lang ng Diyos yung kailangan mo. At yung kailangan mo na yon, iyon lang ang ibibigay ng Diyos. Yung kailangan mo na hindi ka sisirain, hindi ka ilalayo sa pamilya mo, hindi ka ilalayo sa purpose mo, hindi ka ilalayo sa meaning ng buhay mo. Now, mula doon sa kwento ng byuda na ating pong reference verse for this morning, saan yun? Meron ba tayo dito nan? Dito sa 2 King chapter 4 verses 1 to 7. Sino po pamilyar doon sa kwento na yun ng byuda? Kung saan
Sabi rito, sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkakautangan ay paparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang palayo na langis. Na magkagay sinabi niya, ikaw ay yumaon manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghihiram ng kakaunti. At ikaw ay papasok at ikaw ay ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at ang iyong ibubuhos ang langis sa lahat na sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapupuno. Sa gayoy, nilisan niya siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanila at kanilang pinagbubuhusan. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang mga anak, dalhan mo pa ako sa isang sisidlan, at sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis ay tumigil. Nang magkagayon, naparoon siya at kanyang sinaysay sa lalaki ng Diyos, at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalalabi. Ano ang tinuturo ng kwento ng byuda dito sa Biblia? Alam niyo po, unang-unang gustong ituro ng Diyos sa buhay, sa pamamagitan ng buhay o kwento ng buhay nitong byuda, nais ng Diyos na malaman mo na mula sa wala, naghihimala ang Diyos. Totoo po ba yan? Sino naniniwala mula sa wala, kayang maghimala ng Diyos? At sino po naniniwala mula sa wala, kayang lumikha ng Diyos? At mula sa wala, kayang magpasagana ng Diyos? Pansinin nyo, yung usapan nila ni Eliseo at ng byuda, ang sabi ni Eliseo, anong mayroon ka sa bahay? Tanong ni Eliseo, at ang iyong lingkod ay walang anuman. Ang sagot ng byuda, walang anuman sa bahay liban sa isang banga o palayok na langis. Anong pinapakita rito? Una, madalas ang Diyos magbubuhos o nagbubuhos ng sagana sa panahong walang-wala ka na. Sino po rito na-experience yun? Kung kailan walang-wala ka na, biglang nagbuhos ang Diyos. At hindi lang basta buhos, kundi saganang-sagana yung binuhos ng Diyos. At sino po naniniwala, 2023 years ago, yung Diyos na nagbuhos ng hindi malirip na pagpapala at langis sa buhay ng mga byuda, siya rin magbubuhos ng pagpapala sa iyo bago matapos itong 2023 ng buhay mo. Alam niyo po, again, mula sa wala, ang Diyos nagbubuhos ng sagana. Alam niyo po, sino aminado sa panahong walang-wala ka na, saka mo naranasan ang buhos ng biyaya ng Diyos? Na-experience nyo na po yun? Walang-wala ka pero biglang bumuhos ang biyaya ng Diyos. At sino po aminado sa panahong walang-wala ka nang nakikitang solusyon, saka mo naranasan ang kamangha-manghang solusyon ng Diyos? Alam niyo po, minsan kung kailan walang-wala na tayo, saka ka naman binisita ng napakaraming pagpapala. Anong pinapakita nito? Ang kahirapan ay isang bahagi lang ng kwento ng buhay mo, pero hindi ito ang kabuuang kwento ng buhay mo. Naniniwala po kayo doon? Yung kasalatan na meron ka ngayon ay isang bahagi lang ng kwento ng buhay mo, pero hindi ito ang kakumpletuhang kwento ng buhay mo. At yung kakapusan ay isang bahagi lang ng buhay mo o kwento ng buhay mo, pero hindi ito ang kabuuan na kwento ng buhay mo. Ano pinapakita nito?
Alam niyo po, maaaring ang hirap ng pinagdaraanan mo ngayon. Pero laging mula sa wala, ang Diyos nagpapala. Mula doon sa walang-wala, ang Diyos nanggugulat ng pagpapala. Ikalawa, madalas ang durok ng kahirapan simula ng kasaganaan. Sino po naniniwala? Madalas, doon pala sa pinakamahirap na phase ng journey mo, magsisimula ang breakthrough ng finances sa buhay mo. Sino po rito naranasan na yon? Yung sobrang hirap talaga. Hindi lang mahirap, kundi mahirap na mahirap. Sino po rito naranasan? Yung talagang hindi lang wala, kung hindi walang wala. Na-experience nyo na po yon? O kami lang yung naka-experience nun? Alam niyo po, again, mula doon sa phase ng journey mo na walang wala, bigla doon bumubuhos ang pagpapala ng Diyos. Alam niyo po, again, hindi lahat ng kwento ng matinding kahirapan, ang dulo kahirapan pa rin. Madalas, ang dulo nito, breakthrough pala. Hindi lahat ng kwento ng matinding kawalan, ang dulo nito, kawalan pa rin. Madalas, himala pala ang dulo nito. At hindi lahat ng kwento ng matinding kasalatan, ang dulo nito, kasalatan pa rin. Madalas, ang dulo nito, bagong simula. And another thing, gustong ituro ng Diyos mula doon sa kwento ng buhay ng byuda, nais ng Diyos na malaman mo na nakahanda na lahat ng kailangan mo para sa financial freedom mo. Sino po rito naniniwala na naihanda na ng Diyos lahat ng kailangan mo para sa financial freedom mo? Niniwala po kayo doon? Lahat ng kakailanganin mo para makawala ka sa buhay na puno ng kahirapan, naihanda na ng Diyos. Sino po naniniwala? Lahat ng kakailanganin mo para sumagana ang buhay mo at ng pamilya mo, naihanda na ng Diyos. At sino po naniniwala? Lahat ng kakailanganin mo para makaalis kayo sa isang buhay na hindi nyo deserve, naihanda na ng Diyos. Alam ng Diyos, hindi deserve nung byuda, hindi deserve nung kanyang mga anak bilang byuda ng isang propeta, ng isang lingkod ng Diyos, na sila ay maging alipin. Kaya ang Diyos, bago pa dumating yung bagay na yon sa kanilang buhay, inihanda na lahat ng kakailanganin nilang langis, lahat ng kakailanganin nila na mga lalagyan o mga sisidlan. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Lahat ng kailangan mo para sa financial breakthrough mo, naihanda na ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pansinin nyo, sa pamamagitan ni Eliseo doon sa byuda, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong kapitbahay. Nagkataon ba na marami silang mga bakanting lalagyan? No! Naihanda na yun ng Diyos. Ano pinapakita rito? Una, hanggat may lalagyan ka, kaya kang punuin ng Diyos. Pansinin nyo, mula doon sa iisang pot of oil na meron ng byuda, bumukal ang napakasaganang langis. Sa Biblia, ang pot of oil ay simbolo ng abundance of God. Meaning, ang Diyos na meron ka ay sapat para sumagana ka. Niniwala po kayo doon? Ang Diyos na meron ka ay sapat para yumaman ka. At ang Diyos na meron ka ay sapat para magbago ang kwento ng buhay mo. Sino po rito handa nang baguhin ng Diyos ang kwento ng kanyang buhay? Handa nang baguhin ng Diyos ang kwento ng kanyang pamilya. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Kung may isang bagay man na hindi ka dapat gawin, yung limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo.
Kung may isang bagay man na hindi ka dapat gawin, yung limitahan, yung kayang ibuhos ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. At kung may isang bagay man na hindi ka dapat gawin, yung limitahan, yung kayang daling pagpapala at himala ng Diyos sa buhay mo. So another thing, hanggat nagbubuhos ka, kaya kang punuin ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Pansinin nyo, yung byuda, habang buhos siya ng buhos, daloy naman ng daloy yung masaganang langis. Anong pinapakita nito? Hindi kailanman nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. The more na nagbibigay ka, the more na tumatanggap ka. The more na nagpapala ka, the more na pinagpapala ka. And the more na nagbe-bless ka, the more na bine-bless ka ng Panginoon. Sino po rito gusto niya, iyon din yung kanyang maranasan gaya ng byuda? Na the more na nagpapala siya, the more na pinagpapala siya ng Panginoon. The more na nagbibigay siya, the more na binibigyan siya ng Panginoon. And the more na nagbubuhos siya, the more na binubuhusan siya ng Diyos. Alam niyo po, kailanman ay hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. Alam niyo po, maniwala ka, hindi lang ang blessings para sa iyo ang naihanda na ng Diyos. Maging yung blessing para sa pamilya mo, naihanda na rin ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Sa mga young pro natin, maniwala ka, hindi lang yung blessing na kailangan mo ang naihanda na ng Diyos. Maging yung para sa pamilya mo, yung para sa magulang mo, naihanda na ng Diyos. Sino po rito kine-claim ngayon na lahat ng iyon ay naihanda na ng Diyos? Hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa pamilya mo ang naihanda na ng Diyos. Maniwala ka, hindi lang yung para sa pagsagana mo ang naihanda na ng Diyos. Maging para sa pagsagana ng pamilya mo, naihanda na rin ng Diyos dahil sa pagiging channel of blessings mo. And finally, ano yung gustong ituro dito ng Diyos? Nais ng Diyos na malaman mo na hindi pa pala siya tapos sa pagpapala sa iyo ngayong 2023. Sino po naniniwala? Maaaring ilang araw na lang, maaaring ilang linggo na lang ang 2023, pero ang Diyos hindi pa tapos sa pagpapala sa iyo. Sino po naniniwala? Gaya ng byuda, 2023 years ago, nagpala sa hindi inaasahang panahon, pagkakataon sa buhay ng mga byuda. Ng byuda. Alam niyo po, hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain ka ngayong 2023. Maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain ang pamilya mo ngayong 2023. At sino po naniniwala, hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain ang kabuhayan mo ngayong 2023. What's the point? Una, madalas nasa dulo ka o sa dulo ng matinding pagsubok ang matinding pagpapala. Maaaring ang tingin mo, matatapos ang 2023 mo na puno ka pa rin ng pagsubok sa pera. Maaaring ang tingin mo, matatapos ang 2023 mo na hindi pa nasusolusyonan ang problema mo sa pera. At maaaring ang tingin mo, matatapos ang 2023 na hindi pa nasasagot yung mga prayers mo. But again, sino po naniniwala? Madalas nasa dulo ng matinding pagsubok ang matinding pagpapala. Sino po naniniwala? Madalas yung akala mo wala na, pero ang Diyos may nakahanda palang sorpresa sa iyo at sa pamilya mo. At sino po naniniwala? Hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain ang journey mo ngayong 2023. Pansinin nyo, nang lumapit ang byuda kay Eliseo,
ang tinanungan to agad sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin. Sino po naniniwala sa oras na ito rin yung gustong itanong ng Diyos sa iyo? Anak, anong gusto mong gawin ko sa kabuhayan mo? Sino po rito may iniintay mula sa Diyos na gawin para sa financial breakthrough ng pamilya niya? Again, hindi nagkataon na iyon yung itinanong sa kanya ni Eliseo. Dahil alam na alam ng Diyos yung kailangan niya. Sino po rito naniniwala? Bago ka pa maupo dito sa lugar na ito, alam na alam ng Diyos yung kailangan mo. Niniwala po kayo doon? Alam na alam ng Diyos yung kailangan ng magulang mo. Alam na alam ng Diyos ang kailangan ng pamilya mo. Alam na alam ng Diyos yung kailangan mo para sa kabuhayan mo. At again, sino po naniniwala? Hindi matatapos ang 2023, may dadaling pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Na ang Diyos, itong taon na ito, tatapusin ang taon ng may kakaibang pagpapala gaya ng ginawa niya sa buhay ng byuda at ng kanyang mga anak. So this time, again, alam ng Diyos ang kaya niya at dapat niyang ibigay sa iyo. Maniwala ka. Bago ka pa dumating sa lugar na ito, naghanda na ang Diyos. At bago ka pa lumabas, at bago ka pa aalis dito sa online service, maniwala ka, yung Diyos na nagbigay ng himala doon sa byuda, mahigit 2,000 taon ang nakaraan, ay ang Diyos na hindi nagbabago sa pagbibigay ng pagpapala para sa kanyang mga anak.